Nabati nyo na ba yung mga mahal nyo sa buhay ng Happy Hearts Day? Sabihin nyo naman sa katabi nyo, I love you. With the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Nakita sa'yo kanyang kaharian. Oh, I love you with the love of the Lord. Happy Hearts Day sa ating lahat. Mga kapatid, yung lectionary natin, masasabi ko pong nahirapan ako. Ibig sabihin, may gustong iparating ang Panginoon sa ating lahat. Sabi ko, Lord, love month. Pero sa lectionary, transfiguration. Sabi ko, paano to? Pero mga kapatid, thankful ako dahil yung message ni Pastor Max last Sunday is about love. And I know na ang pagmamahal ay lagi namang nasa atin. Kaya nga, we love each other dahil alam natin na mahal tayo ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, alam ko merong gustong iparating ang Panginoon to transform us, no? To transform our life, no? Para baguhin tayo ng Panginoon. Pero aside from that, we are now celebrating Transfiguration Sunday and also a Love Month. At mamaya po, magkakaroon tayo ng reaffirmation of love, of vow sa bawat isa. At, Mami, I love you. Mag-ating reaffirmation, di ba, Mami? Hindi natin mahal yung mahal natin. I love you. Nakita ko lang, yung transfiguration pala, yung Greek word ng transfiguration is metamorphosis. No? Signifies a change of form or appearance. Sabi nga ni Attorney Dan, yung transfiguration daw is parang yung butterfly na nag-release ng cocoon, and cocoon will open at ilalabas niya yung moth. Yung moth turn into a butterfly. Isipin niyo yung kagalingan ng Panginoon. Biruin mo galing siya dun sa cocoon at magiging moth, then turn to butterfly. At yung butterfly, gustong-gusto natin nandiyan sa ating mga tanim. No, kaya nga, we are now on Transfiguration Sunday. Meta means beyond. Morphosis means changes. No? As far as the record concerned, this is the only time Jesus revealed His glory in this way while He was on earth. Kaya mga kapatid, hindi natin to may experience or mahirap kung binabasa lang natin siya sa Bible. Kaya I prepare yung video ng Mark 9, 2-9. 1 minuto lang po ito. Panoorin po natin. Pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama roon maliban kina Pedro, Santiago at Juan. Habang sila'y naroroon, nakita ng 3 na nagbago ang anyo ni Jesus. Nagningning sa kaputian ng kanyang kasuotan. Walang sino man sa lupa ang makapagpapaputi ng gayon. At nakita rin nila roon si Elias at si Moises na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti po na nandito kami. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa para sa inyo, isa para kay Moises at isa para kay Elias." Nasabi ito ni Pedro sapagkat sila ay takot na takot. Nililiman sila ng makapal na ulap at mula rito'y may isang tinig na nagsabi, "Ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya." Nang tumingin sa paligid ang mga alagad, wala na silang ibang nakita maliban kay Jesus. Nang sila'y bumababa na mula sa bundok, mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus na huwag sasabihin kanino man ang kanilang nakita hanggat hindi pa muling nabubuhay ang anak ng tao. Mga kapatid, isang bagay na totoong mahal tayo ng Diyos. Tayo ay nagpupuri sa Ama na mahal tayo.
Napakahirap magbigay ng pagmamahal sa isang tao na hindi alam mong hindi ka mahal. Pero ang Panginoon, minahal tayo. Congregation, I love you. Dahil minahal ako ng Panginoon. As we can see in the video, this incident in Mark 9:2-9 is known as Transfiguration. And it reveals the glory of Christ Jesus the King. Now, this sermon will help us to understand what is the glory of God and how to experience it in our life. Sabihin niyo mga kapatid sa katabi niyo, you will experience the glory of God. Mga kapatid, kaya tayo nandito sa church to experience the glory of God. Napakahirap mag-praise and worship. Sabi ko nga, may mga kanya-kanyang tasking eh. Yung praise and worship, they prepare themselves na, Lord, kakanta ko, sana maibigay ko lahat. Yung choir, nagpa-practice sila para, Lord, maibigay ko lahat. Si Dean Harold, kayo, tayong lahat, nagpe-prepare tayo para sa Panginoon for us to feel the glory of God. Kaya mga kapatid, ang explanation dito, yung glory ng Panginoon, is a special divine protection. Yan, high-tech tayo ngayon. The glory of God is a special divine protection. Sabi sa Zacarias 2:5, si Yahweh mismo ang magiging pader ng apoy ng Jerusalem. At ang kalwalhatian niya ay lulukob sa buong lungsod. Ganon din sa Isaiah. Kung magkagayoy sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi matatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan, mahahayag sa inyong unahan ang mabuti ninyong gawa, at sa inyong hulihan ay papatnubayan kayo ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Mga kapatid, mas madaling umasa kesa lumingon sa likod. Usually, Lord, ano ba yung meron sa likod? Sabi ng Panginoon, God is saying, don't bother yourself. Who's about talking about you behind your back, which evil arrows is coming at you behind your back? The glory of God is protecting you from behind, and His glory will deal with whatever danger is at your back. Mga kapatid, alam ko ang bawat isa sa atin na experience na natin yung proteksyon ng Panginoon. Sa oras na humihingi tayo ng panalangin kay Lord, Lord, salamat! Dahil nakaligtas ako sa panganib. Naalala ko, ito na naman tayo sa naalala. Naalala ko sa EDSA kasi yung trabaho ko po noon na gym sa Green Hills. So everyday po, minumotor ko yung EDSA na yan eh. Yan yung EDSA, yan yung tinatawag na big capital of parking lot yan eh. Yung EDSA, grabe yung traffic dyan. Mga kapatid, alam nyo, bawal yung bike sa gitna. So meron silang personal lane. Aba, hindi ko alam kung saan nanggaling yung bike na yun. Biglang galing dito sa may skyway. I don't know kung saan siya papunta. Pupunta siya sa lane ng bike lane. So sabi ko, muntik ko na talaga siya matamaan. Tapos, siyempre, nagalit siya sa akin. Sabi ko, sorry, pero I realize, sabi ko, paano nangyari yun? Paano siya napunta doon? Bike lane siya eh. So I don't know, pero ang sabi ko, Lord, thank you for protecting me. Sabi ko, paano kung nabangga ko yun? Baka namatay, magbabayad pa ako. Wala naman akong pera. Ang pera ko si Lord. Mga kapatid, when Moses prayed in Exodus 33:18, eto ang sabi niya, kaya hiniling ni Moses na Yahweh, ipakita niyo po sa akin ang inyong kaluwalhatian. Makikita mo ang lahat ng aking kaluwalhatian, sabi ng Panginoon, at bibigkis sa iyo ang aking pangalan, Yahweh. Mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ko sa nais kong kaawaan. Ngunit hindi mo maaaring makita ang aking muka, sapagkat tiyak na mamamatay ang sino mang makakita nyon. Mga kapatid, totoo naman, pag nakita mo na sila, paggising mo ng umaga, Lord! Huwag mo sabihin buhay ka pa. Kasama mo na si Lord. Kaya huwag mo sabihin, sa oras ng protection ng Panginoon, nandyan siya. Huwag mo hanapin yung Panginoon. Ginagabayan ka ng Panginoon kasi kapag nakita mo na si Lord, sabi nga ni Pastor Max, gokti ka na. Gokti ka na. Pag dito, sa tabi ko'y magtatayo ka ng bato
Pagdaan ng aking maningning na kalwalhatian, ipapasok kita sa siwang ng bato at tatakbang kita ng aking kamay. Ito natutuwa ako dito, yung awit ni David. Sabi ng awit ni David, ayan o. Kantahin ko kasi, awit ni David eh. O Yahweh, napakarami kong kaaway, na sa akin ay kumakalaban. Hindi ko alam saan papunta yung tono, basta ito yan. Lagi nila pinag-uusapan, ako raw o Diyos ay di mo tutulungan. Pero ang sabi ng Panginoon, sabi ni David, ngunit ikaw, Yahweh, ang aking sanggalan. Binigyan mo ako ng tagumpay at karangalan. Mga kapatid, nakita mo yung awit ni David? David, kung naririnig mo man, di ko alam kung paano mo kinanta, pero alam ko umaawit si David. Mga kapatid, yung pag sinakluban tayo ng gloria ng Panginoon, sa napakaraming pagsubok ng ating buhay, mga kapatid, the glory of God is a divine protection. Divine protection. Kaya mga kapatid, may the glory of God has been a shield around you and a defense from anything they plan to do to harm you. Na-realize ko lang, the purpose of devil is to harm us. Pahirapan tayo. Habang ang plano ng Panginoon is not to harm you. Nakita mo yung competition ng Panginoon at ng devil? I have plans for you to prosper you, not to harm. Pero the devil is to harm. Pahirapan tayo ng pahirapan. Pero mga kapatid, meron tayong Panginoon na merong divine protection sa ating lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Next, the glory of God is the power of God to turn things around. Mga kapatid, nare-realize mo ba yung mga bagay na nangyayari sa'yo, nagulat ka, pong, wala na akong sakit. Pagkagising mo, magaling na ako. Mga kapatid, yung mga bagay na parang napakahirap isipin na bakit nagganto ko sa sitwasyon na to, ang hirap-hirap, biglang pong, Lord, ano nangyari? Paano ginawa mo, Lord? Paano nangyari yun? Mga kapatid, the glory of God is power to turn things around. Baguhin ang nasa paligid nating lahat. Nakita niyo yung pag-aalinlangan ni Martha? Sabi dito sa John 11, mga kapatid. Sabi dito sa John 11, 39 to 40, sabi dito, si Martha, nung nakita niya na patay si Lazarus, sabi niya, Lord, ano bang gagawin mo? Patay na si Lazarus. 4 na araw na siya, ang baho na. Sabi ng Panginoon, tanggalin mo yung bato. Tanggalin mo yung bato. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Kinausap ni Lord si Lazarus, nagpapahinga lang siya. Mga kapatid, nakita mo yung pagbabago ng Panginoon, patay na eh. Kasi sabi ko nga mga kapatid lagi, kung hindi tayo naniniwala sa miracle ng Panginoon that Jesus can turn things around, no? Punitin na natin yung kwento ni Martha dito. Pero dahil naniniwala tayo sa Panginoon, mga kapatid, kayang baguhin ng Panginoon ang mga bagay na nasa iyong paligid dahil sa kanyang gloria. May the glory of God turn things around for us. When the glory of God manifests in your life, and cause everything Lazarus in our lives, every hopeless situation, every dead in our lives, family, churches, nation, to come back to life in Jesus' name. Amen. Isang patotoo ko lang mga kapatid, si Zach nga. Si Zach, 230,000 yung bill. Ito nakita ko kung paano binago ng Panginoon. Nag-ipon kami. Kaya lang hindi namin naabot yung 230,000. Then, na-incubate siya ng 2 weeks. Kasi kulang siya ng 2 weeks. Mga kapatid, paglabas ko ng pera, Sunday na, sabi ko pagka hindi pa rin nailabas si Zach, yung bayad dun sa NICU, 2,000 ng 2,000. Sabi ko, Lord, paano gagawin ko? Nalalangin kami. Kasama ng wife ko, yung mga mama namin. Lord, tulungan mo kami, Lord. Pero alam ko, hindi pa naman ako pastor that time, pero alam ko na ang Panginoon ay nasa sa amin. Mga kapatid, akalain mo 230,000, kulang kami ng 63,000. Sunday siya. Sabi ko, Lord, paano na to? Ano mami, extend na lang natin si Zach, another 2,000, 65, hanggat mahanap na lang natin.
Mga kapatid, may isang tao na pumunta, dala-dala yung 63,000. Papunta na ako dyan, dala ko yung 63,000. Isipin niyo mga kapatid, papunta na ako dyan, dala ko yung 63,000. God can turn things around. Mga kapatid, pumunta ako sa kotse ko, nagpatugtog ako ng kahit anong papuri sa Lord. Sabi ko, bakit ako? Sabi ko, bakit mo binabless ng ganito, Panginoon? Hindi ko alam paano mo binago ang aking buhay, Lord. Yung 63,000 na kailangan ko, nandyan na, papunta na. At nilalabas namin si Sak, alam mo, walang humpay ang aming iyakan mag-asawa. Kaya hindi ko aalisin tong testimony ko na ito kung paano gumalaw ang Panginoon sa aming buhay. Third, the glory of God is a miraculous divine provision. Miraculous divine provision. Sabi sa Exodus 16:2-4, nagalit yung mga tao kay Moses at kay Aaron. Alam niyo kung bakit? Nagugutom na kami, Moses. Inalis mo pa kami sa Egypt. Kahit pa paano nakakakain kami doon. Dito wala na kami pagkain. Nagalit yung mga tao kay Moses at kay Aaron. Anong ginawa ng Panginoon? Huwag kayong mag-alala. I have a miraculous divine provision. Nagbagsakan lahat ng tinapay. Ang ginawa nila, nag-impok sila na nag-impok hanggang nagkaroon pa ng uod. Sabi ng Panginoon, kunin nyo lang yung sapat. Mga kapatid, nakita mo yung miraculous divine provision ng Panginoon. Pag ang gloria ng Panginoon ay sumaiyo, pag ang gloria ng Panginoon ay nasa iyo, kahit nagugutom ka na, bubusugin ka ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Kaya mga kapatid, mabilis lang to. This is on how we experience the glory of God. 4 points lang to mga kapatid. 4 points. The question is, how can we experience the glory of God? Naniniwala ako na lahat tayo gusto mo experience ang glory ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, kailangan natin ng mighty manifestation of the presence of God. Kailangan natin ng divine protection, and we need the power of God to turn things around. So to experience that, the glory of God, first, we must have a spiritual reorientation. Sabi sa Isaiah 60:62, mababalot ng kadiliman ang buong daigdig. Ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh at mapupuspos ka ng kanyang kaluwalhatian. Sinave ko nga yung kanta ng praise and worship kanina. Sabi ko, paano nangyari to? Galing ah. Ano sabi dun sa There was another in the fire standing next to me. There was another in the water holding back the sea. And shout I ever need reminding of how I've been set free. There is a cross that bear the burden. Where another died for me, is there another in the fire? There is another in the fire. Mga kapatid, kailangan nating maalala, kailangan ipaalala sa atin, kailangan pukpukin yung utak natin. Sabi nga ni Kuya Chris Capo, nung babakunahan ako kala mo di ko naalala, nung babakunahan ako ng hepatitis A, sabi niya, kay Pastor yata kailangan saksak eh. Hindi, pero sabi ko, kailangan minsan saksakin tayo eh. Kailangan minsan saksakin kasi minsan nakakalimutan natin, ano ba tayo kay Lord? Ano ba ako kay Lord? Kapag may problema, ano ba meron ng Panginoon sa atin? Hindi nyo ba natatanong yung Panginoon? Pag may problema, teka. Ano ba si Lord? Ano ba ako kay Lord? Ayaw nga natin sabihin sa atin ni Lord na, who are you? Diba? Ayaw natin sabihin yun. Dahil alam natin na kung sino tayo kay Lord. Alam niyo bakit mga kapatid? The glory of God is not in the time of peace and time of plenty, but the glory of God is promised in the time of deep and thick darkness. Kaya pala, kuminsan, hindi natin nararanasan yung glory ng Panginoon. Kasi masyado tayong nasa kapayapaan. Akala natin pag umiinom tayo ng buko sa gilid ng dagat, okay na. Pero mga kapatid, mai-experience natin yung gloria ng Panginoon in times of calamity.
May experience pala natin yung gloria ng Panginoon in times of thick and darkness. Kaya natanong ko yung sarili ko, Lord, bakit ba kailangan namin ng spiritual reorientation? Dahil nakakalimutan natin kung sino tayo. Sabi sa 1 Peter 2:9, ngunit kayo ay iisang lahing pinili. Mga kapatid, pinili tayo ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, alam na natin pinili tayo ng Diyos. We need to celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Mga kapatid, pinili tayo ng Diyos. Kahit na anong mangyari sa ating buhay, pinili ka ng Diyos. Kaya nga tayo nandito sa COS eh. Kasi kung hindi ka pinili ng Diyos, wala ka sa COS. Because Church of the Savior is the Savior. Mga kapatid, we must have a spiritual reorientation. Tandaan natin mga kapatid, na tayo ay pinili ng Diyos, kaya napakapalad natin meron tayong Panginoon na inaasahan. Mga kapatid, we need a spiritual reorientation. Second, we need to guard our heart. Mga kapatid, ngayon ko lang na-realize, kailangan pala ingatan natin ang ating mga puso. No? Ingatan natin ang ating mga puso. Sabi sa Proverbs 4:23, ito yung sinabi. Ayan pala. Ang puso mo'y ingatan mabuti at alagaan pagkat yan ang isang bukal mong tinataglay. Dok, kapag may puso ba yung tao, mabubuhay siya? Pag wala siyang puso, kaya mga kapatid, ingatan niyo yung puso niyo, baka makuha. Ang tanong, sino kumukuha ng puso mo? Yan. Mga kapatid, what is the link between glory of God and our faith? Nakita niyo yung nangyari kay Martha. Na akala niya patay na si Lazarus 4 na araw, napakabaho na. What is the link? Have faith, sabi ng Panginoon, you will see the glory of God. Mga kapatid, ingatan natin yung mga puso natin na nagda-doubt tayo. Kaya hindi natin napipil yung gloria ng Panginoon dahil may doubt, may hindrance sa link na sinasabi, may harang. Sa 1 Peter 1:7, our faith is much more precious than gold. Paulit-ulit na minamessage sa atin ang ating Panginoon. Kaya kung minsan may pagsubok tayo sa buhay, yung ginto, bago mabili yan dun sa may Saudi, yung papa ko nandyan, sa Saudi, grabe yung mga gold dyan, alam naman biyanan ko yan. Bago pala siya ibenta dyan, di ba? Mga kapatid, dumadarang siya sa napakaraming pagsubok. Bago siya paglabas niya, pung, ang ganda ng gold. Bibilin natin ng mahal. Pero in 1 Peter 1:7, our faith is much more precious than gold. Mga kapatid, ingatan natin ang ating puso ng may pananampalataya. Huwag natin hayaan na yung puso natin, iniingatan natin ng atin lang. Yung puso natin, iniingatan natin ng may pananampalataya. Let us boost our faith, not weaken or shrink your faith. Because you need to believe to see and experience the glory of God. Huwag natin hayaan na ang ating mga puso ay maging balakid para ma-experience natin yung gloria ng Panginoon. Third, dalawa na lang. Patapos na po ako. At mamaya ano na po tayo. Party na may mga mahal sa buhay dyan. Opo. Ihanda nyo na yung mga kung ano yung dapat ihanda. Siyempre, we need to celebrate with our love, no? Sa mga mahal sa buhay. Third, get ready to go the extra mile. Mga kapatid, nag-uusap kami ni Nikki nung ginagawa ko to. Like Peter, James, and John. Sabi ng mga scholars, kaya sila pinili ng Panginoon kasi alam ng Panginoon na kaya nila. Kasi alam ng Panginoon na sila yung merong pananampalataya. Meron silang pananampalataya na kaya nilang lampasan yung Mount Tabor. At nag-aral kami ni Mrs. Darling, sabi ni Nikki sa akin, Daddy, pag nagme-message ka, pag-aralan mo maigi yung
mini-message mo? Kasi, syempre, di ba? Hindi pwede nagsasalita tayo ng ganyan-ganyan. Alam nyo ba yung Mount Tabor? Nalaman namin ngayon, nakakatuwa. Para kami mga scholar din ito eh. Yung age pala ng Mount Tabor, from Nicky ito base sa research niya, 300,000 years na. Biruin mo, tagal na pala ng Mount Tabor. Tapos sabi namin, gano'n makataas yung Mount Tabor para sabihin ni Peter, James, and John na grabe yung tinahak nila. 1,886 feet. Well, ay may mga umakit tayo dyan na kaibigan ng umakit ng bundok. Siguro kaya naman din talaga puntahan kasi naratingan nila Peter, James, and John eh. Tapos mga kapatid, nalaman namin na meron na palang tinayo na church doon. At pinangalanan nila to noong 1910, nagtayo sila ng church, the Church of Transfiguration. Meron ng church doon. Pag may nagtanong sa inyo, sa Mount Tabor, may church na doon, the Church of Transfiguration. Kaya nakita namin may mga nagbablog. Tapos noong 2017, nirenovate na to. Kaya malamang airconized na tulad ng COS. COS. So for us to experience the glory of God, let us prepare ourselves for an extra mile. Mga kapatid, kapag tumatahak ka ng mas marami pang pagsubok sa buhay, the more na mai-experience mo yung gloria ng Panginoon. Huwag pala tayong malungkot pag may pagsubok. Kaya pala tama yung sinasabi sa atin ng mga pastor natin, si Pastor Max, may pagsubok ka, mapalad ka. Mapalad talaga tayo. Mga kapatid, sipin mo, wala ka ng pagsubok. Tapos nakita mo na si Lord. Mga kapatid, pag dumadanas tayo ng pagsubok, maraming pagsubok sa buhay, hirap, pera, financial, family problem, lahat ng problema, mga kapatid, God is want to experience. Gusto ng Panginoon na ma-experience mo yung gloria niya. Ayaw ng Panginoon na namumuhay ka lang sa kapayapaan, sa kasiyahan. Kaya hindi natin nare-realize yung gloria ng Panginoon. Kaya nga, minsan kasi yung mga tao, makaramdam lang ng konting pagsubok, kapighatian, sumusuko na. Kaya hindi nila na-experience yung gloria ng Panginoon. Kaya mga kapatid, pag may pagsubok ka, andyan na yung gloria ng Panginoon, parating na. Salamat, Panginoon. At naalala ko lang, last, yung illustration ko dito, pag nag-experience pala tayo mga kapatid ng pagsubok sa buhay, para pala tayo nagdadala ng cross. I know, napanood na ng iba to sa inyo, para pala tayo nagbubuhat ng cross. At habang nagbubuhat tayo ng cross, sasabihin natin sa Panginoon, Lord, napakabigat ng pagsubok na binibigay mo sa akin. Kasi mahal kita, Lord, dala ko yung cross mo, Panginoon. Alam kong Diyos kita, kaya dala ko yung cross. Lord, kaso mabigat baka pwedeng, pagod na yung legs ko, Lord, baka pwedeng bawasan ng konti. Sabi ng Panginoon, sige, sige, Lord. Tapos bawasan dahil napapagod tayo sa pagsubok sa buhay. Ending, meron palang isang bangin na yung cross ng Panginoon ang magiging tulay para makatawid tayo. Kaya lang, hindi na makaabot kasi kakaputol mo. Pero sukat yon sa kabilang bundok. Kasi mga kapatid, Kristiyano tayo, we are carrying the cross of Christ. Pero pag napapagod tayo, ayaw na natin, bawasan, Lord, bawasan. Pero mga kapatid, yung burden, yung lahat ng paghihirap na dinadala natin ngayon, mga kapatid, yan yung way ng Panginoon para mapagtagumpayan mo yung gloria niya. Lastly, the glory of God ay may experience natin pag ang Panginoon ay nasa sa atin. Sabi sa Colossians 1:27, the assurance that we have is to see the glory of God. Alam ni Kuya Robbie yan, marami tayong insurance na. Kuya Robbie, top earner, si Kuya Robbie. Mga kapatid, alam niyo mga kapatid, the assurance na meron tayo binibigay ng Panginoon, mga kapatid, ang napakaganda ay merong pinangakong gloria ang Panginoon sa atin. At yan ang ating inaasahan. Kaya nga sabi ng Paul, nothing is impossible through you, blind eyes are open. Mga kapatid, nakita mo, ano man mga pagsubok, walang imposible sa ating Panginoon. Kaya huwag natin hayaan na mawala ang ating Panginoon sa atin. Last, the question is Christ in you? Nasa inyo ba ang Panginoon? You want to experience miraculous provision? You want to have a divine protection? You want the presence of God be with you?
You want God make way for you when there's no way? You want to experience the power of God change things around us. But the question is Christ in you? O nasa iyo lang ang Panginoon pag Sunday? O nasa iyo lang ang Panginoon kapag Transfiguration Sunday? Is Christ in you only when you have a problem? Is Christ in you only when you are convenient? Mga kapatid, nawa everyday ng ating buhay ay maging regular na nasa atin ng Panginoon. Happy Hearts Day and happy Sunday.